Kumusta? Ako si Otako at ito ang aking buod tungkol sa isang taong mahilig sa basurang laro na tinawag na Ruro. Nagpa siya itong subukan ng isang laro ng God Tier para sa unang pagkakataon. Lumabas na itong laro ay nagpapahalaga sa kasanayan ng isang manlalaro higit sa lahat kaya agad na nagustuhan ni R. Sa huli, siya ay magtatagpo ng isang natatanging halimaw na natagpuan lamang ng ilang manlalaro at siya ay talunin ito. Pagkatapos sumama sa kanya ng isang maliit na kuneho bilang kasama, nagtaguyod si Earl kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Pencilgun at Katso habang sila ay naghahanda upang hanapin ang isa pang raro at natatanging halimaw. Pagkatapos nito, si Ruro at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa Prismatic Forest. Ipinaliwanag ni Penelgan na kailangan nilang hanapin ang madilim na lugar sa gitna ng lahat ng mga ilaw ng moss. Kapag natagpuan nila ang lugar, pumipindot siya roon at naglalantad ito ng isang lihim na daanan. Si Arrow ay nagalit na siya ay pumasa sa gubat ng hindi natatagpuan ang lugar na ito, ngunit ipinaliwanag ni Penelgan na ang paghahanap ng mga itinatagong lugar sa partikular na panahon ay tadhana. Siya pa nga ay nadatnan lang ang lugar na ito. Inirerekomenda ni Ruro ang mga taong mas may swerte kaysa sa kanya, ngunit may mga taong naiinis tulad ni Kel sa kanyang ginagawang mukhang katawa-tawa. Sinabihan sila ni Penelon na itigil na ang kanilang munting palabas dahil narating na nila ang kanilang destinasyon. Ang lugar na ito ay puno ng magagandang bulaklak, ngunit iniisip ng team na ito ay medyo nakakatakot. Naririnig ang pagkanta sa malapit, at dito nabatid ni Kat ang pagkanta ng babae. Ang babae na ito ay tila transparent, kaya ang ating protagonista na si Burbrain ay nagtataka kung ito ay isang bug sa laro ng God Tier. Nakakaawa si Katso sa kanyang kaibigan na mahilig sa basurang laro dahil palaging iniisip nito ang mga bug kaysa sa mga dahilan ng kwento. Bumati si Penelgon sa NPC na may pangalang Saturday Una at napansin kung paano hindi angkop ang kanyang mga damit sa mundong pantasya. Iniisip niya kung siya ay mula sa panahon ng antikwidad, ang divinity. Kung gayon, maaaring may hawak siya sa natatanging senaryo na binuksan niya. Nagpa siya si Ruro na ipakilala ang kanyang sarili, na inilalarawan ang sarili bilang isang lalaki na may 100 kakayahan, ngunit pinigilan siya ni Penelon at ipinakilala ang kanyang mga kaibigan bilang Stooge 1 at Sto 2. Sila ay ang kanyang ace in the hole upang tuluyang isantabi si Whit Herman. Nagbigay naman ng kanilang mga pangalan si Emil at Cattle, ngunit nais pa ni Ruro na magbigay ng isa pang pagkakataon sa kanyang pagpapakilala. Nagsabi si Penelgod na ang kanyang bagong koponan ay tila wala pang anuman, ngunit plano niyang sila ay ihanda bago ang labanan. Pagkatapos ay may biglang nagsalita ang babaeng espiritu at sinabi ang ilang bagay na kakaiba dahil hindi pa niya na-encounter ang ganitong uri ng kasiyahan na 2 beses ang presensya ni Soy kapag tinutukoy si Ruro. Bukod pa rito, siya rin ay kasama ng anak ni Cinderella. Wala si Ruro sa kung ano ang sinasabi niya, ngunit sinabi na lang ni Saturday Una na siya ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao noong unang panahon. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagpapabuhay sa ilang mga alaala, ngunit si Crow ay lubos na nalilito pa rin. Oras na upang magpakabiglaan, kaya nagpapakita ng isang screen na nagtatanong kung nais nilang simulan ng isang bagong natatanging senaryo. Tinanggap ito ng mga lalaki, kaya ibinunyag ni Saturday Una na si Whit Herman ay ang kanyang pinakamamahal. Mayroon silang maliit na hindi pagkakaintindihan, at siya ay pumanaw. Mula noon, ang ginawa ni Weatherman sa kanyang buhay ay bantayan ang kanyang libingan. Wala nang ginawa si Saturday Suna kundi magbantay sa libingan niya. Wala si Saturday Suna sa kanyang malay kung gaano nakatagal mula noon, pero ang sumunod na bagay na alam niya ay nasa estado siya ng isang espiritu. Wala siyang sama ng loob sa paraan kung paano nagtapos ang kanyang buhay, ngunit siya ay naniniwala na ang mga bagay na natapos ay dapat manatili sa nakaraan. Hindi dapat ito maging hadlang sa kasalukuyan o sa hinaharap ng isang tao. Hindi niya kayang tanggapin na si Whit Herman ay manatiling konektado sa kanyang nakaraan. Ginamit ni Whit Herman ang isang spell na nilikha niya upang lumikha ng isang harang sa palibot ng kanyang libingan at gumawa ng iba pang komplikadong bagay para gawing imposible ang pagdating ng sinuman sa lokasyon nito. Gayunpaman, sa gabi ng bagong buwan kapag nawawala na ang liwanag ng buwan, lumalabas ang isang bitek sa harang. Diretso sa punto ito ni Kat at sinabi na ang kanilang gagawin lang ay tatalon sa bitik na ito at haharapin si Whit Herman. Sinabi na ni Saturday Suna ang lahat sa kanila at umaasa na sila ay magtagumpay na ilibing siya. Sinabi ni Penelon sa kanya na sila ay iba sa mga talunan na nagtatangkang noon, at tiyak nilang tatapusin ang lahat ng ito. Si Ruro at Katso ay nagulat dahil ang Pencilgun na ito ay hindi katulad ng Pencilgun na kanilang kilala. Ang Pencilgun na kanilang kilala ay minsan na nanghila ang isang NPC king sa likod ng kanyang kalisya upang pang-akit sa kanyang mga kaaway.
Siya rin ang pencil gun na itinali ang isang NPC princess sa isang kandelero upang maakit ang mga manlalaro na mag-rescue sa kanya. Ang katotohanang siya ay may magandang usapan ngayon sa isang NPC ay hindi nila maunawaan. May biro silang nagtatanong kung mayroon na siyang kaluluwa, ngunit binayaran sila ni Penelgon para sa kanilang pambabastos sa kanya. Nais ni Penelgon na maraming beses na lang niyang PK ang mga ito, ngunit hindi na sila may oras dahil kinakailangan nilang maghanda para sa laban kay Witherman. Ibinunyag ni Penelgon na mayroon din siyang gusto na maglaro ng tuwid sa laro kung minsan. May isang bagay tungkol kay Setsuna at ang kanyang kwento na nagpapakilala sa kanya. Halos nadama ng Pentagon ang hiya kapag aminin niya ito, ngunit para kay Roar, ito'y ganap na maayos. Ang pagseryoso sa isang laro ay maganda sa kanyang paningin dahil mas masaya ang lahat kapag isang tao ay sineseryoso ito. Kat napakasang-ayon at binanggit na ito ay halos trabaho niya dahil siya ay isang pro gamer. Si Ruru palaging naghahanap ng paraan upang tuksuhin ang kanyang kaibigan kaya't binanggit niya na si Kay ay isang pro gamer pero wala pa ring natatagpuan na kahit isang natatanging bagay para sa kanya at sa kanilang away, tumigil lamang ng tawanan sila ni Pilon dahil pinapaalala niya sa kanila na pareho lang silang mga bobo tulad niya. Pagkatapos, si Penelgon ay seryoso na at ipinapaalala sa kanila na haharap sila sa isang halimaw na pilit na pababain ang level ng mga manlalaro sa level 50. Ito ay isang bagay na walang katulad sa kasaysayan ng boss battle ngunit siya ay tiwala na kanilang maaari itong talunin. Silang lahat ay pumayag na seryosohin ang kanilang misyon at magkamay. Sa isang sandaling pagkakataon, si Ruru ay nagising at ipinaliwanag na siya ay sobrang nagpupuyat mula nang makilala niya si Setsuna. Araw-araw siyang nagpupuyat, nagtagumpay na siyang maabot ang level 51, at si Kat ay nasa level 46 na ngayon. Kailangan niyang magtrabaho sa kanyang mga kasanayan, at sinabi ni Imo na mayroong skill garden para sa paglink ng mga kasanayan sa Rabbit Usa. Naalala ni Ruro kung paano sinabi ni Penelgon na depende ito sa kanilang mga kasanayan kaya't siya ay determinado na pagbutihin ito. Pagkatapos ay batiin siya ng kanyang ina na kilala rin bilang AKA na masaya na tinutupad niya ang kanilang kasunduan sa summer break. Sinabi ni Rock Uro na wala naman talagang pagpipilian dahil ayaw na niyang puwersahin siyang ilog out pa niya ng pisikal sa kanyang laro. Ang kanyang kapatid na babae na si Rumi ay sobrang galit na ang kanilang ina ay iniwan ang kanyang mga alagang insekto sa kusina at napansin na ini-inspeksyon ni Yero ang isa sa mga modelo sa kanyang magazine. Ang pangalan ng modelo ay Toa at ayon kay Rumi, siya ang pinakadakilang modelo na nag-e-exist kailanman. May kinalaman ang pangalang Toa sa pangalang Saturday Suna at natutunan natin na si Penelgon ay aktwal na Toa. Ipinaliwanag ni Rumi na siya rin ay gumagawa ng part-time modeling ngunit kinakailangan niyang hingin ang tulong ng kanyang ama para mas lumawak pa ito. Sa kanilang pag-uwi, ipinakita ng kanilang ama na si Shenji ang malaking isda na nahuli niya. Nalungkot ang kanyang mga anak na sila ay kakain ulit ng isda sa bawat kainan sa kanilang bahay sa loob ng ilang panahon. Sa kanilang tahanan, may isang kasunduan, isang patakaran, para sa almusal at hapunan tuwing linggo, dapat silang kumain at mag-usap bilang isang pamilya. Kinakailangan ng patakaran na ito dahil kung hindi, sila ay magiging abala sa kanilang sariling mga hilig at hindi na magkikita-kita. Kinakailangan ni Shenji na linisin agad ang isda ngunit desperadong sinabi ni Rumi na gawin ito sa kusina. Sigurado si Ruru na mukhang kakaiba sila sa paningin ng ibang tao, ngunit sa kanyang pananaw, natagpuan lamang ng kanyang pamilya ang paraan upang gumana para sa kanilang sarili. Pagkatapos, nagpasya si Ruru na oras na upang bumalik sa SLF dahil mayroon na lamang 2 linggo bago ang laban kay Witherman. Tiyak na mahirap na laban ito, lalo na matapos ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Penelgon. Si Witherman ay isang non-stop source ng single-digit frame attacks, instant death moves, at area attacks. Gayunpaman, itong impormasyon ang nagpahayag sa kanya kung saan ang perpektong lugar na mag-ensayo ay narito. Ang trash game kung saan ang patuloy na glitches ay nagpapabilis sa lahat ng mga atake. Ang laro ay tinatawag na Berserk Online Passion. Pumasok si Ruru sa laro na ito, na kilala rin bilang Burp, at pinalabas kung paano ito laging liblib, walang tao. Kaya't nagpasya si Ruru na siya na lamang ang haharap sa huling boss ng story mode. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang random na manlalaro na may pangalang Dragonfly. Ang bata na ito ay sobrang nagnanais para sa isang laban at ipinaliwanag na siya ay bago pa lamang sa laro. Hindi pa niya pati man lang napapaabot ang huling boss at gusto sana ng tips mula kay Ruro. Matagal na ang laro, kaya't hindi makapaniwala si Ruro na ang bata ay bago pa lang naman lalaro at tinawag pa niya itong endangered species. Kinilala ni Ruro na hindi ito ang pinakamahusay na pagsasanay para sa kanya, ngunit hindi niya matiis na hindi labanan ang isang ganap na bihirang halimaw.
Ito ay, syempre, isang trash game, kaya't pumayag sila na ang mga glitches ay maaaring gamitin sa kanilang labanan. Inanalisa ni Ruro ang bata at hinulaan na may all-round build ito. Ito ay isang uri na lumilikha ng maraming glitches, ngunit iniisip ni Ruro na hindi ito alam ng bata kung paano gamitin ang mga ito. Nag-umpisa ang laban, ngunit agad namang nanggilala si Ruro nang pumasok si Dragonfly. Pinaalala ni Ruro sa kanyang sarili na ang bata ay isang beginner kaya't malamang hindi nito ginagamit ang mga tipikal na estratehiya. Mas nagulat si Ruro nang higit pa nang bumalik ang bata ng kanyang kamao bago ilabas ang suntok. Ito ay isang teknik na nagpapahaba sa bisig tulad ng goma at kung sakaling maglandas ang suntok, ito ay nagdudulot ng isang two-hit combo na may dobleng pinsala. Ang pangalan nito ay Pow Bunker, at nagulat si Dragonfly na hindi ito tumama. Ipinaliwanag ni Ruro na ginamit niya ang isang bug move na tinatawag na yoyo at ito ay agad nagbabago ng avatar texture at hitbox ng manlalaro. Kinilala ni Ruro na marunong ang bata ng ilang basic na bug, ngunit ipinaliwanag niya na mas marami pa sa laro na ito kaysa roon. Ang burp ay puno ng mga bugs na natuklasan ng mga manlalaro sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsasaliksik at plano niyang bigyan ng bata ng buong demonstrasyon. Salamat sa panunood ng aking recap.